Matapos pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot di umano sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno, pasok na bilang isang protected witness ng Department of Justice si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Inirerekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamong malversation at indirect bribery ang mga senador at iba pang opisyal ng gobyerno na binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ginamit nila ang sinumpaang salaysay ni Bernardo. After evaluating everything and the supplemental affidavit that they just drew up with his lawyers, the NBI already recommended. But of course, nobody has seen that affidavit. We will let the Senate vet it first and let it out in public. Hindi pa naman idinitali ni Remulla ang mga pangalan pero lahat anya ng binanggit ni Bernardo kasama sa reklamo. Matatandaan na sa pagdinig sa Senado, ang mga pangalang idinadawit ni Bernardo ay sina dating Senate President Francis Escudero, dating Senador Bong Revilla, dating Senador Nancy Binay, Congressman Saldico at DepEd Yusek Trijiv Olivar. Bago naman anya umakyat sa prosekusyon ng reklamo, magbibigay muna sila ng kopya sa Senado. Same as malversation problem. Lahat ng binanggit, most probably sila na. Actually, it's sworn to already, but we will furnish it immediately to the Senate so that the fear of the other senators will not matter. Kasi nga, we're doing this at the same time. Nobody, not the public has not yet seen this statement. It's a statement done by his lawyers together with him so that they can file it to the Senate. Sa ngayon, maituturing ng protected witness si Bernardo pero nilinaw ng DOJ hindi pa siya state witness dahil hindi pa tapos ang evaluation sa kanya. Hindi rin anya basta-basta ang pagpili sa state witness dahil pagtutugmain pa nila ang mga salaysay ng iba pang protected witness kabilang na sina Diskaya, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. So provisional means they're not at stake witnesses if there will be. But it's our duty to protect them because witnesses who will testify in a criminal prosecution for the government against the persons who violated the law need protection. If you go to witness protection and you are discharged as a state witness, wala ka na liability. Kaya iniingatan natin yan. We're very careful about the evaluation of witnesses that the government needs to be able to prove a case. Nag-a-apply din naman umano sa Witness Protection Program ang lumutang sa Senado na nagpakilalang security aide ni Congressman Saldico na si Orly Gutesa at bukas ang DOJ na makasama siya sa i-evaluate na maging state witness. He's also applying, nakalagay doon sa affidavit niya. It was sent to me already. He's also applying for witness protection. Kaya we have to analyze this properly and choose, no? Upon evaluation, kung sino talaga ang pwedeng basama sa Witness Protection Program as a state witness. Humihingi naman ng tulong ang DOJ sa PSPG para sa dagdag na tauhang magbibigay proteksyon sa magiging protected witness sa investigasyon. Samantala, minomonitor naman ng DOJ ang kinaroroonan ni Congressman Saldico. May inilabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa kanya ang DOJ. Kinukumpirma pa kung talagang nasa Spain ang kongresista. He's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.